Siyempre, hindi sapat na magalit, no? You have to Yes. propose something. Anong Yes. pwede natin gawin para hindi matuloy-tuloy yung pag-squander ng spirit of EDSA? You have to katulad propose nung something. tema, Anong yes, pwede sa natin rally gawin kahapon, para hindi huwag naman puro matuloy-tuloy yung dilis lang pag-squander yung ng spirit ikukulong. of EDSA? Dapat naman merong big fish. This is truth on the line. Ito, Ronald, pinatatanong ng mga bata, kahit corny. Pag-ibig ba daw ngayon, tong February? Siyempre. O pag-galit? Sa mga nangyari, ang dami nangyari ngayong buwan eh. Yung pag-ibig kasi tsaka galit, two sides of the same coin. Oh. Di ba? Oh. Mahirap magmahal pag hindi ka rin marunong magalit. Di ba? Okay. Pagmamahal yan sa bansa. Ah. We're Yes. talking about the nation, okay? Halimbawa, 40th anniversary ng EDSA this month. So nakita nila yung two sides ng coin. Yung galit sa nangyayari sa ating paligid na kontra sa spirit ng EDSA, corruption, dynasties, impunity, invasion of a foreign power, etc. At the same time, ay gusto nilang buhayin uli yung spirit, yung ethos ng EDSA na handa kang isakripisyo ang inyong sarili para sa bayan at sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. So, yun yung dual nature ng buwan ng pag-ibig. Maganda yung sermon niya kagabi ni Archbishop Bishop Soc Soc Villegas. Villegas. And I think he was expressing a common sentiment, no? The nation has squandered EDSA. Ikaw, anong tingin mo doon? Oo, yung wine daw, yung masarap na wine ng EDSA. Hindi pag-ibig yan, ha? Oo. Galit yan. Yung wine, inispill natin. At hindi natin nararamdaman na unti-unti siyang nasasayang. Kaya inuulit niya yung mga hindi katulad ng EDSA. This is not EDSA. This is not EDSA. This is not EDSA. Corruption, impunity, dynasties. No? This is not EDSA. Matindi rin yung banat niya sa China. No? Doon sa kanyang sermon. Tapos sa dulo, nagbanggit naman siya ng pag-asa na yung torch ay pinapasa na sa kabataan. The youth. Ito mga ano natin, ha? Kasama natin ngayon. Dahil yung henerasyon natin parang nabigo eh. No? Para i-consummate yung spirit ng EDSA. Pero makulay din tong buwan na ito. Ang dami nangyari. Ami di ba? Tatanong ko din yan. Pero bago yon, ha? Siyempre, hindi sapat na magalit, no? You have to Yes. propose something. Anong Yes. pwede natin gawin para hindi matuloy-tuloy yung pag-squander ng spirit of EDSA? Well, katulad nung tema sa rally kahapon, huwag naman puro dilis lang yung ikukulong. Dapat naman merong big fish. Dapat may tuna. No? Dapat naman malalaki. May karpa. Diba? Puro dilis yung nakukulong eh. No? Tapos gobyerno mismo nagpromisa last December na may mga kakasuhan at ikukulong. Hanggang ngayon, wala pa. Diba? Ikalawa, yung mga bills ba na priority bills mismo ng presidente. Nasaan na yun? Gumalaw na ba yung baso? Buti na lang, parang nag-propose ng compromise bill ang Senado dito sa usapin ng anti-dynasty. At mukhang magbabaycam na sila. Medyo hindi ganun kaganda yung bill ng Kongreso. Hindi ka nagagandahan, ha? Up Oo. to second degree lang. No, they're talking about realities eh. Yes. Mas madali daw ipasa yung hanggang second degree lang ng blood or marriage tie, saka walang succession, yung direct succession na at least Yung asawa at anak. medyo kakaiba yan dun sa pinasa. Yung pinutulak ngayon dun sa house, ano? Ng speaker Yes. na parang pwede pa rin mga munisipyo, Ayun mga yun na nga, distrito na magkasabay-sabay. No? Oo, yan. Parang Oo. kaya sabi ng iba, Yung Fat Dynasty. anti-dynasty ba yan? No? Oo. Kaya sinubukang ayusin ng Senado. At mag-uusap ngayon yan. Dapat naman may compromise yan. At saka mukhang sa aking mga bubuit, medyo ayaw din ng Malacanang dun sa original bill ng Kongreso. Actually, merong official statement sila na ayaw nga nila yun. Natatakot sila na baka sa kanila bumuelta kapag yun ang pinasa. Yes. And merong mga nagsalita sa House na okay sa kanila yung compromise bill nga sa Senate. Sa tingin mo,
Yung bang sentimentong yun widespread sa House. Alam naman natin, puro dynasty doon. Hindi sa House. No? Tingin ko, lulutuin yan mula sa Malacanang na co-equal branch of government at sa Senado, another co-equal branch of government. Mukhang dun yung pressure para i-atras o kaya fundamentally baguhin yung congressional proposal, yung bill na yon. No? Sa Congress kasi, 20 yung bills eh. 24 na. 24 na ba sa... Oo, 24. sa As of last count, ha? anti-dynasty. Baka ngayong araw may nadagdagan na naman. Kaya tingin ko yung sa Senado parang isa, dalawa lang eh. Kaya mas madaling mag-negotiate yung Senado. Tapos dahil ayaw ng Malacanang, yung version ng Kongreso, tingin ko medyo directly or indirectly susuportahan nila yung sa Senado. Pero yan yung mga nakikita natin na na mga hamon ngayon dahil nga medyo nagagalit yung iba, lalo na yung simbahan. Binubudol niyo yata kami. Oo No? Priority bills, tapos di naman gumagalaw. No? Wala nang malinaw ngayon. Ano nangyari sa ICI? Tapos yung bill para sa lagyan ng ngipin, yung ICI, or at least mag-create ng tunay na independent investigation commission, parang hindi gumagalaw. No? Kaya siguro doon yung tulak. At panghuli, yung mga bills about social at saka economic reforms, yung mga sikmura ba? No? Parang hindi rin gumagalaw eh. No? Kaya yun yung mga pinag-usapan kahapon. At dun sa sermon o homily Yes. ni Archbishop Soc Villegas Oo. na parang sinamarize niya eh. Generational problems, tapos yung weaknesses ng tao at saka gobyerno para harapin yung mga problemang yon. At ang sinasabi niya, ito ngayon ang challenge at this point. Hindi na pwede ang another 40 years. No? Ilang taon ka na ba after 40 years? Wala para na ako dito mag-celebrate nun. ng EDSA. Wala na ako dito nun. So, yun ang sinasabi doon sa rally at saka doon sa sermon na hindi na kami makakapaghintay. Kailangan ma-resolve na ito as soon as possible.